Inihahandog ng Radyo Pilipinas Worldwide ang kwentong magpapatunay na kahit anong malaking kasalanan ay hindi hadlang sa pagbabagong buhay. Kwentong magsisilbing inspirasyon sa pagsisimulang muli pagkatapos ng pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Ito ang Diwa ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay panahon na inaalala ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang panahon ng pagninilay-nilay, pagtitika at pagsisisi tungo sa kabutihan at mga bagay na magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Nagsisimula ang Kwaresma tuwing Ash Wednesday at nagtatapos ng Easter Sunday na sumasakop sa 40 araw. Kasama sa panata at paniniwala ng mga debotong Katoliko sa mga panahong ito ang pagsali sa prosesyon, pasyon, senakulo, at penitensya, na habang nagbabago ang panahon ay nagbabago din ang pamamaraan. Isang halimbawa nito ang dating patula na pasyon ay nagiging moderno na ang tono habang binabasa ng mga kabataan ngayon. Si Jesus na poong sintay, naghanda ng palangganang may tubig at ng tuwalya upang hugasan ang paa ng mga alagad niya. Hindi rin nawawala ang ginagawang pag-aayuno o ang pag-iwas sa mga bagay at pagkain na ipinagbabawal tuwing Kwaresma at kasama dito ang pagkain ng karne at pagsasaya. Ang dahilan ay upang maituon ang isip at puso sa Panginoon habang nagsisisi at humihingi ng kapatawaran sa Kanya tungo sa pagbabagong buhay. Ngayong panahon ng Kwaresma, maraming kwento tungkol sa pagbabago ng buhay ng tao mula sa kapariwaraan, naliligaw na landas, at mga nahahantong sa sukdulang kasalanan. Sa mga pagkakataong ito ng buhay ng tao, madalas na ipakikita ang biyaya ng salita ng Diyos tungo sa pagbabago ng isang tao. Sa bigat ng iyong pasal, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. At ngayong Kwaresma, iparirinig natin ang isang kwento na magbibigay inspirasyon sa mga nawalan na ng pag-asa na muling makapiling ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang isang dating lulong sa droga, ngayon ay isang pari na. Ito ang kwento ni Father Roberto Bobby de la Cruz. Salungat sa ibang adik na tandang-tanda ang mismong sandali na nagpasya silang magbalik loob sa kabutihan, ang karanasan ni Father Bobby de la Cruz ay nangyari sa hindi inaasahang pagkakataon.
Nagsimula si Father Bobby na gumamit ng bawal na gamot noong nag-aaral pa lamang siya sa high school. Nagsimula naman siya na maging addict sa shabu noong makatapos siya ng kolehiyo. Anya, dala ito ng kagustuhang sumubok ng bagong mga adventure at dahil na rin sa kapusukan. Bagaman nag-aral sa Catholic school, hindi nagsisimba dati si Father Bobby dahil hindi siya naniniwala dito. Sa katunayan, pabigat pa ang pagsisimba para sa kanya. Gumamit ng drugs, sa high school ako, katulad ni Tiziano. I think, second year high school. Siyempre, mga drugs na like marijuana, gano'n lang naman. Actually, hindi ako na-addict sa drugs yun. Pero, dahil bata nga, naghahanap ka ng attention, medyo mapuso. Sige, kung ano ng mga bisyo during that time. Nagsimula akong ma-addict, graduate ko lang ng college. It was 1984. Doon nagkaroon ng shabu. So, nung ginamit namin shabu, yun na. Na-addict ako doon. Doon nagtuloy-tuloy. Kahit na nasa Catholic school ako, all the way, from elementary, high school, and college, hindi ako nagsisimba. Hindi ako maniwala, parang ano lang yun. Para sa akin nga, pabigat ka yung wala akong talagang relasyon sa Diyos. Kung sabihin na buhay ko ay masarap lamang talaga. Kung saan ang maligaya, yun lang. May ganyan ng palusyon. Lumala ng lumala ang pagkakasangkot ni Father Bobby sa iligal na droga at umabot sa kanyang pagkakakulong sa Manila City Jail. Sumuko na sa kanya ang kanyang pamilya maliban sa kanyang ina. Aminado siya na humantong na rin sa puntong wala na siyang iniisip na bubuti pa ang kanyang buhay. Hanggang isang araw, minsan nang siya ay nailabas na sa kulungan. Binigyan siya ng kondisyon ng kanyang pamilya na ipadala siya sa ibang bansa upang magkaroon ng reforma. Habang hinihintay ang kanyang mga papeles para magtungo sa ibang bansa, nainip siya, kaya naisipan niyang magsimba para magpahangin. Dito nilapitan siya ng isang tao na nag-imbita sa kanya para dumalo sa isang evangelization session. Ito ang simula ng kanyang pagsisisi at pag-ahon mula sa pagkakalubog. Ito rin ang simula ng kanyang paglalakbay patungo sa pagbabago at paggawa ng mabuti at lubos na kaaya-aya sa kalooban ng Panginoon. So, sa lumubog ako, nagkaroon ng maraming pagkakataon na nakulong din ako dito sa Manila, Distinto, Manila City Jail, drug rehab centers, mga ganyan. Hanggang sa dumating sa punto na wala na, nag-give up na lahat ng pamilya ko, except my mom. Yung mother ko lang talaga nag-gano sa akin. Ako rin, at the point of resignation, ibig sabihin, yung mga pangarap ko sa buhay, yung mga iniisip ko na pwede pang mangyari sa wala na yung lahat. Tuloy-tuloy na. Kumbaga, yun na yung buhay ko. Drugs na lang. Lahat nandun na sa drugs. Akala ko yun na yung buhay ko. Wala akong iniisip na bumuti pa yung buhay ko. Huling arresto ko, nakalabas na naman ako. Ang sabi sa akin, palalabasin na lang ako. Agreement sa amin, alis ako ng bansa. Kahit na may kaso ko, gagawa ng paraan, huwag na akong babalik dito. Kasi yun na lang hindi nagagawa. Lahat ginawa na, rehab, doktor, kung saan, lagi relax ako. Pumayag ako. Tapos habang naghihintay ng mga papeles ko, wala ako dito sa Manila kasi mainit ako sa Manila. Doon ako sa bahay namin sa Quezon City. Mainit din ako. Nagpunta ako muna sa simbahan.
Wala magawa eh. Kasi, punta akong simbahan kasi at least papayagan ako ng kapatid ko. Ayaw nila, natatakot sila lumabas ako, baka ma-raid yung bahay namin doon. Kasi ni-raid na yung bahay namin dito eh, sa Manila. Sabi ko, kasi magsisiaya, salamat magsisimba. Ako rin, magsisimba lang ako para magkaroon lang ng hangin. At kaya ako nang pinaalam niya, kasi doon lang naman ako papayagan. Pag sinabi kong pupunta ako sa barangay, hindi naman ako matatakot mga kapatid ko. Simba. Ito ay nakapagsimba naman talaga ako. Pero wala lang. Hanggang sa merong announcement doon, evangelization, nag-attend ako. Ayun. Nung attend ako ng evangelization, wala na, para na akong kinausap ako ng Diyos sa pamagitan ng mga simpleng tao. Doon nagsimula yung journey ko. So, yung nagkaroon ng community, hanggang ngayon, kasama ko yung community na yun. Hindi ba kami naging pari doon sa community na yun? So, naging pari yun. Ano yun eh, more than 25 years na ako. Simula noon talaga, walang nagsabi sa akin na tumigil ako. Pati yung may drugs ako nung tinapon ko. Wala nagsabi sa akin. Wala nagkumisi sa akin. Salita lang ng Diyos. Parang nakakita ako ng kayamanan. Handa ko itapon ng lahat. Nakakita ko yung, the real treasure. At di ko kalain na pinatatawad ako ng Diyos sa mga, hindi ako makapaniwala doon. Kasi ang isipan ko talaga, very worldly. No? Kung ano yung ginawa mo, kailangan may kapalit. Lahat yun may kapalit. And this time, makakitagpo ko ng Diyos na hindi naghahanap na kapalit sa akin. Hinala ko ng walang kondisyon. Hindi makapag-sink in sa isip ko yun. So, yun. Yan ang nangyari. Ayun, natuluyan ako. Wala sa hinagap ni Father Bobby na pasukin ang pagpapari, ngunit tila nais ng Panginoon na tahakin niya ang nasabing bokasyon. At sa loob ng 11 taon, tunay ngang nakalaan sa kanya ang paglilingkod sa kapwa sa pamamagitan ng simbahan. Bahagi ng tulong na nais ibahagi ni Father Bobby ay ang kanyang kwento para maging inspirasyon sa ibang tao, lalo tigit sa mga lulong sa droga at nais magbagong buhay. Dito, nakita ni Father Bobby ang pagkakataong tumulong sa pamamagitan ng sanlakbay. Ang sanlakbay para sa pagbabagong buhay ay isang libreng parish community-based drug rehabilitation at restoration program ng Simbahang Katoliko na ang layon ay tugunan ang pangangailangan ng mga taong lulong sa bawal na gamot at nais baguhin ang kanilang buhay. As early as 2016, si Presidente Duterte nagkakampanya. Alam natin ang kanyang bahagi o malaki sa kampanya niya ay yung labanan nitong illegal na droga. Alam natin yun. Kaya naman nung nanalo si Presidente Duterte, tinawag ako agad ng direktor ng Caritas Manila, si Father Anton, at nagsimula kaming mag-isip kung paano kami tutugon sa napipintong war on drugs. Initially, ang binalak ng Archdiocese of Manila ay magtayo ng facility-based rehab. Actually, hindi ito rehab, pero yung kagad ang pumasok sa isip namin, magkaroon ng rehab. Kasi wala talagang gano'n. Kulang na kulang yung mga facilities para sa mga drug addicts. So, yun muna, Of course, nung nanalo na yung si Presidente, sinimulan niya na yung tokhang. At sinimulan din namin yung pakikipagpulong muna sa DOH, tapos DILG, yan, PDEA, PNP. Kasi para magsimula ka ng facility-based rehab, kailangan mo makipag-collaborate muna sa DOH. Ano ba yung mga kailangan, di ba?
yung mga maraming mga requirements. But eventually, yung sa mga pagpupulong yun, after mga a month or two, no? Maraming meetings yan pinangunahan ng DILG. No? Yung DAR Secretary si John Casillones, dati siya yung nasa operations ng DILG. So nagkaroon ng mga interagency meetings, ganyan, sunod-sunod. Dahil nga sa napakalaking numero ng mga drug surrenderers at malaking problema sa drugs, napagkasunduan ng mabuting tugon dito ay magkaroon ng mga community-based rehab program. No? Community-based rehab program na kung saan ang gagamiting programa ay yun ng araw pa, no? Meron na kasi yung barangay drug clearing operation. Since 1997, may batas na yan, pero hindi lang na-implement. But anyway, so dun nakabase yung community-based rehab program. So kami sa Archdiocese of Manila, nagsimula kami gumawa ng programa ng community-based, pero ito, ginawa namin parish community-based rehab. Kasi gagawin namin sa parish. No? At syempre, malaking advantage. Kasi sa parish, may mga volunteers, may mga lugar, and this is for free. So, yun ang pinopose namin. At binigyan kami ng DILG ng permiso kasama ng DOH para mag-conduct nitong community-based drug rehab program sa mga parishes na minimum ng 6 na buwan. So, sa loob ng 6 na buwan nito, kasama namin yung mga barangay, PNP, ganun din yung local government units, pinakonduct namin ito. At kapag nakatapos sila doon sa programa, at nakapasala sila doon sa mga random drug testing, evaluation, nasususpend sila doon sa watch list. Nagsimula kami sa isa, ngayon is 18 parishes sa Archdiocese. Dito meron sa San Roque, sa Blumentritt. Meron sa amin sa Santo Niño de Tondo. Meron sa Santa Monica. Meron sa San Pablo, sa Don Bosco, sa Tondo. Meron din sa Sigalong. Meron sa Makati, San Ildefonso. Of course, yung iba, nag-start lang, pero ngayon wala sila. Nagpe-prepare ka for another batch. Yung iba nasa third batch na. May programa yun Yung 6 na buwan na yun, nakapaloob doon unang-una yung psycho-spiritual, which is yung 12 hakbang tungo sa katinuan. So, pagkatapos nun, may values formation. Pagkatapos ng values formation, meron tinatawag na gabay formation, parang counseling yun, group counseling. Pagkatapos, meron livelihood program, which is startup lang, no? Hindi talaga siya, para lang ma-introduce sila sa trabaho, bakit ka nagtatrabaho, mga ganun. Pagkatapos may sports, arts, and culture. Yeah. So yun yung 6 na buwan. At pagkatapos doon, sabi nga, in between nun, merong random drug testing. Tapos, nagkakaroon ng evaluation. At then, kung makatapos sila, makatanggal sila sa watch list. At pagkatapos doon, meron kami itong center na ito. Every Saturday, may Narcotics Anonymous. Is 3 to 5. May support group dito para sa mga graduates. Hindi lang graduates, pati yung mga walk-ins na gustong makarecover. Kailangan ng kausap. Iba-iba ang storya no? Hindi ko pwedeng sukatin sa mas malala siya kaysa sa isang tao nito. Para sa akin, ang pinakamahirap is yung hindi ka na minsan hindi may iwasan, nagre-relapse. The worst thing that you can do is yung mawala na siya ng pag-asa. Yun lang. Importante, huwag lang mawala ng pag-asa. Bumalik kung ikaw ay nadapat, balik ka. Punta ka dito sa amin. We try to create a safe space, a haven for them, na kung saan kahit na
madapa sila, pwede silang bumalik. Marami nang natulungan ang sanlakbay. Isa na rito, si Homer Makapungay. Si Homer ay mula sa mayamang pamilya, kaya lahat ng pangangailangan nito ay naibibigay sa kanya at malaya niyang nagagawa ang mga gusto niya, kasama na rin dito ang pinagbabawal na gamot. Mula sa edad na 17, gumagamit na ng iligal na droga si Homer. Ayon kay Homer, ang paggamit niya ng iligal na droga ay nakapagbibigay sa kanya ng talino sa pag-aaral, lalo na sa kolehiyo. Hindi natapos sa kolehiyo ang paggamit ni Homer ng iligal na droga. Naapektuhan din ito ang pagsasama nila ng kanyang naging asawa na humantong sa paghihiwalay sa loob lamang ng 2 taon. Bagamat may trabaho, kumikita ng maayos, at nakapagbibigay ng tulong pinansyal sa kanyang mga anak, hindi pa rin makawala sa tawag ng adiksyon si Homer at lalo pang nalugmok dahil naman sa sugal. Ito ang naging buhay ni Homer, ang paggamit ng iligal na droga at sugal. Nag-worse na yung paggamit ko ng droga, lulong na. Pero wala ako sa posisyon, aminin ko yun. Hindi ko inaamin na lulong ako. Ang lagi ko lang sinasabi sa sarili ko, gumagamit lang ako. Kaya ko yan. Kasi yun yung lagi kong ginakatwiran. Na kaya ko yung power nung kaya kong hawak, yung kontrolin, yung addiction. Hindi ako addict. So, hanggang sa nakagalit ko na yung mga kapatid ko, naitakbil nila ako, lumayas ako sa bahay namin, walang-wala na ako, naniraan ngayon ako sa mga jeep na nakaparada. So naabangan ko na lang yung mga kaibigan kong addict din, magpapabili sa akin. Yun ang naging buhay ko. 3 taon na tumira ako sa jeep. Iniisip ko lang, makapag-addict. Wala na akong kumbaga, so nandun na ako sa yung bahala na. Mamamatay na lang akong addict. Parang naramdaman ko na yun, wala na akong pakialam. Hindi ko na inintindi yung mga anak ko, wala na akong pakiramdam. Hindi na ako nasasaktan na drama ko na lang yun na minsan sabihin ko na naawa ko sa sarili ko, pero hindi, napabayaan ko na talaga ng gusto. Hanggang sa isang pagkakataon yung 2016, nagkaroon ng ng tokhang. Yung pagkakaroon ng tokhang, okay lang yun. Yung pagkakaroon ng tokhang ko, dahil kilala po ako sa barangay namin isang addict talaga. So kasama ako dun sa tinawag ng barangay chairman. Pinasuko ngayon ako. So nakasuko na ako noong 2016, pero hindi ako sumali sa programa kasi gusto ko pa talagang mag-addict. Yung time na yun, natakasan ko yung unang batch ng sanlakbay. Hindi nila ako napilit sumali. So nakapagpag-graduate na yung sanlakbay noon, addict pa rin ako. Nagkaroon ulit ng pangalawang ulit na pagtutokhang 2017. Meron pong siguro po may mga dahilan na rin ng Diyos na para mapasuko ako Kasi talagang minuli na po ako, tapos sinabing meron daw akong ginawang masama na hindi naman totoo, pero sabi ng barangay chairman, para daw hindi daw ako makulong, sumuko daw ako, subukan namin daw na magbago sa programa. Yun na nga po nangyari. 2017, sumali ako sa programa ng sanlakbay. Hindi naging madali ang paglalakbay ni Homer tungo sa pagbabagong buhay. Sa mga unang araw ng pagpasok niya sa programa ng sanlakbay, hindi pa rin niya napigilan ang sarili na gumamit ng droga. Para kay Homer, takot at pagsunod lamang ang mga dahilan kung bakit siya sumali sa programa.
Gayunman habang tumatagal ay naramdaman ni Homer na nahuhumaling na rin siya sa mga spiritual na gawain at unti-unti ay naramdaman niya na nakakawala na siya sa paggamit ng bawal na gamot. Pag-amin ni Homer, minsan ay hinahanap pa rin niya ang bawal na gamot, ngunit mas nananaig na sa kanya ang pag-asa na makamtan ang panibagong buhay. Hindi naman nabigo si Homer dahil bukod sa nakapagtapos ng programa sa rehabilitasyon ay naging pastoral staff pa siya ng Sanlakbay. Sa ngayon ay bahagi na rin siya ng mga humihimok sa mga drug addict na sumailalim sa rehabilitasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi sa sariling kwento ng kanyang buhay. Tapos ang pinakamaganda po na sa pakiramdam ko po talaga na naramdaman ko na gumanap ang Espiritu ng Diyos sa buhay ko. Yung pagkakapunta ko po dito sa programa ng Sanlakbay bilang isang pastoral worker at nagpapatotoo sa mga iba pang mga gusto rin magbago. Kasi natutulungan po ako ng ganun eh. Yung habang ginagawa ko po yung mga bagay na nakikita ko yung sarili ko dati sa mga nagpupumilip na magbago, na tutulungan ako na lalong lumalakas yung loob ko, na para bang hindi ko namamalayan na lumilipas yung mga araw na hindi na ako natutokso ng paggamit ng illegal na droga, na nawawala na sa isip ko. Although sabi nga naman ni Father sa amin, bilang isang nagre-recover na addict, makakaramdam kami. Ang meron lang kami ngayon, parang may sandata kami. Nagkaroon kami ng sandata na kung paano namin yung nararamdaman namin na yung para bang sa yung ng laman, yung pag-craving namin sa drugs. Ngayon, meron na kaming daladalang kagaya nung sa akin. Nung umayos kasi yung sarili ko, hindi ko akalain na aayos yung relasyon ko sa pamilya, sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, sa magulang ko, pati hanggang sa barangay namin, pati na rin sa mga kaibigan ko. Hindi pala ako mawawalan ng kaibigan. Akala ko kasi, dahil dun sa iniwan ko kasi yung mga kaibigan ko talaga. Kasi ang kaibigan ko, umiikot ako sa mga kaibigan kong adik. Siyempre, nung nagbabago na ako, isa-isa na rin silang lumalayo. Di na nila ako mautusan bumili, ganun. Kaya, ang pakiramdam ko nung mga unang parang nahihirapan ako, mag-isa na lang ako, pero hindi, marami pala akong kaibigan na nandyan lang sila, hindi ko lang sila napansin, pati pamilya, nandyan lang sila, hindi ko lang sila napansin. Panahong lulong na lulong ako sa droga, nakapokus lang ako dun sa sarili ko. Masarap tumira ang epekto, para bang may kapangyarihan ka, diba? Nasusunod mo ang kagustuhan mo, pero ilusyon yun ng droga. Ang totoo nun, nasisira yung pagkatao mo, yung pakikipagrelasyon mo sa mga tao. Yun po ang naging journey ko sa Sanlakbay. Yung transition ko po from addict to recovering drug addict. Ito naman ang payo ni Homer sa mga taong lulong sa bawal na gamot at nais magbagong buhay. Ang payo ko naman doon sa mga bigyan nila yung chance yung sarili nila na makinig sa aral, sa kilalanin ng aminin nila sa sarili nila, wala na silang kakayahan na labanan yung addiction. Kapag ginawa mo kasi na inamin mo sa sarili mo na wala ka ng kakayahan, kailangan mo na ng tulong.
So, maliban sa iyo, maliban sa sarili mo, meron kang kailangang tutulong. So, yun yung pagkakataon na pag nagsik ka ng tulong, may dadating na tulong. Yung sa akin, naramdaman ko na meron talagang tumulong. May mga taong ginamit ng Diyos para makarating yung tulong na para sa akin. Hindi ko man literal na nakakausap ang Diyos, pero natutugunan niya yung mga nahihiling kong tulong, hinihiling ko sa kanya, mga kaibigan ko. Natutugunan niya sa pamamagitan na rin ng mga taong nakapaligid sa akin, na siguro kasangkapan o instrumento na rin ng Diyos para matulungan ako sa pagbabago. Ganun na lang din ang ginagawa ko sa sarili ko. Para doon sa mga gusto rin magbago na nahihirapan. Hindi ko naman sinasabi sa kanilang madali yun. Talagang mahirap yun. Pero yun yung mahirap na masarap. Meron kasing ang kaibahan kasi madali lang kasi mag-drugs eh. Pero ang masakit sa dulo naman, masakit sa katapusan. So doon ako sa mahirap. mahirap yung pagbabago. Wala na kasi ako magagawa kundi talagang tanggapin yung pagbabago. Dahil nalulung ako eh. Ang isang taong nalulung, kailangan may baguhin, kailangan tanggapin niya yun na nasa mali siya, na hindi niya kayang itama yun. So, ganun po ang nangyari sa akin. Payo ko doon sa mga gusto pang mga nasa droga pa. Buksan lang nila, papasukin lang nila yung salita. Tanggapin lang nila na may pag-asa ka. Paniwalaan lang nila. At naayos ang hanggat hindi mo kasi yun tinatanggap mo ng pinaniniwalaan, hindi ka matutulungan. Mismo sarili mo ayaw siya, ayaw mong baguhin. Kasamang magbabago yung pamumuhay mo, yung pag-uugali mo, yung pakikipagrelasyon mo sa mga tao. Kasamang babaguhin yun. Ang mga kwentong inyong narinig ay magsilbisa ng gabay sa panahon na ito ng Kwaresma. Sina Father Bobby at Homer ay dalawa lamang sa mga nagpapatotoo na gaano man kadilim ang iyong nakaraan ay may biyaya mula sa Diyos na babago sa ating mga buhay. At tulad ng pagbabagong buhay ng isang tao, ay pilit na tumatayo rin ang simbahang Katoliko mula sa mga pag-uusig at pagbabanta sa buhay ng mga pari at mga isyong may kaugnayan sa moralidad tungo sa pagbabago. At ngayong Kwaresma, susuriin ng mga pari ang kanilang mga sarili upang muling gawing dalisay ang simbahang Katoliko.